para pag-usapan po natin ang pagsusugal bilang addiction. Ito yung compulsive gambling na tinatawag. Para matuto naman po tayo, no? Rafael Opsima, isa pong clinical psychologist at psychotherapist. Rafael, good morning. Welcome to ASPN. Good morning, Rafael. Magandang umaga po, Ma'am Ali, at magandang umaga po, Ma'am Pat. At magandang umaga rin po sa mga nanonood po ng programa natin ngayon. Okay. Alam mo naman na talagang laman ng mga ulat ngayon ang pagsusugal. Well, at dito particular, iba na ngayon sa panahon ngayon, electronic na pagsusugal. Nadagdagan pa yung ating naging mas masalimuot at komplikado yung problema natin. Ang pagsusugal, no, yung compulsive gambling na matatawag natin na parang addiction. May naa-addict sa droga, may naa-addict sa alcohol, hindi ba? Pero sigarilyo. ito pong when does it become compulsive? When does it become a disorder? Kailan talagang kailangan natin, when do we look at it as a problem? Naku, ma'am, no? Unang-una kasi ang gambling kasi lalong-lalo na ngayon, this is digital age. Napakadali na lang magsugal. To be honest, hindi katulad noon eh. Kailangan mong pumunta sa isang casino para magsugal, sa sabungan. Pero ngayon kasi online na, digital na, no? Yung mga wallet accounts, no? So masasabi po kasi natin yan ay gambling na. Unang-una, pag yan ay uncontrollable, yan. Number 2, nakakaapekto na sa psychological mo, sa family mo, sa society and financial na bagay. Yung tipong parang pansin mo na apektado na yung buhay mo kapag hindi ka na nagsusugal, hindi ka na tumataya. Anumang klaseng sugal man yan, sabong, online na mga gawain, Casino online, no? Mapapansin mo kapag pinipigilan ka na, mabilis nang uminit yung ulo. At yung pinakamalala po dito, ma'am, is kapag may most of the instances dito ay nauubusan talaga ng pera. Na dati may mga sasakyan o ngayon bike na lang, motor na lang. Oo. To the extent na nagbebenta ka na, di ba? Yung iba, nagnanakaw na, iba, baon na sa utang, hindi ba? Yes po, tama po. Even po yung mga asawa, no? Hindi nila alam na ninanakawan na rin po sila. Nako, yan po ay problema na po yan. No? Literal na problema na. Oo. So ito, Rafael, sabi mo, na-identify mo na, no? Kumbaga, ito yung mga simptomas na addict ka na sa pagsusugal. Pag ikaw is naging addict sa sugal, may pag-asa pa bang mareforma ka? Ano ba ang mga pwede nating gawin para mawala yung ating gambling addiction? Well, to be honest po, itong ganitong problema, no, treatable po to. Kaya naman tong i-manage, no. Pero ang unang-unang management natin dito, kailangan dito yung isang individual na nagkaroon ng problema na sa gambling, kailangan niyang tanggapin sa sarili niya na may problema na siya. Okay. Acceptance. Yes, acceptance. Lalo na, alam niyo na, diba, sasabihin nila. Ganito po malalaman niyo kung may problema kayo sa acceptance. Una, sasabihin po ng isang tao na, hindi, konting pera lang ginagastos ko. O, ayan. Ibig sabihin, denial ka pa. Pangalawa, pag titignan mo yung account mo, yung pera mo sa bangko, sasabihin mo na, ay, meron pa akong pwedeng ipataya. Ibig sabihin po niyan, ayan, ang unang-una pong kailangan natin gagawin dito is yung acceptance natin, no? Yung self-awareness natin. Kasunod po dito kasi kailangan dito, meron tugon ng pamilya. Malaki pong factor na ang family dyan ay nakasuporta sa taong may problema sa ganitong sa gambling. Like what kind of support po can the family extend? Kasi kung kunwari ikaw, may family member ka na lulong sa pagsugal, normal yan is, di ba, yung parang galit, hindi ba, na nawala yung hikaw ko. Tapos syempre, alam mo na sinanla na or binenta na nung lulong sa pagsusugal, you lose your relationships, nawalan ka ng trabaho.